Medyo makakapagpahinga nga mga idol ang Golden State Warriors ngayon dahil matapos silang matalo last game laban sa Denver Nuggets, magkakaroon nga ito ng 2 araw na pahinga laban naman sa San Antonio Spurs. Pero kahit anong mangyari, inaasahan rin naman hindi pa rin dito maglalaro si Stephen Curry na may iniinda pa ring injury sa kanyang tuhod. Base sa resulta ng ginawang pagsusuri, hindi pa rin naman siya pinapayagan ng mga ekspertong maglaro ngayong linggo. At ayon sa isang insider, may isang eksperto nga daw ang nagsabi posibleng hindi pa makapaglaro si Stephen Curry sa susunod na 3 laro. As of now, wala pa rin naman talagang malinaw na timetable ang kanyang pagbabalik. Ibig sabihin, wag na nga daw magtaga ang mga fans ng Warriors kung sakaling magdesisyon ang kanilang team i-shutdown na ng tuluyan si Stephen Curry ngayong season bago magumpisa ang play-in tournament kung sakaling makita ng mga eksperto na hindi siya pwedeng puwersahin na maglaro. Samantala, dito naman, simula nga po nang mawala si Luka Doncic sa lineup ng Los Angeles Lakers laban sa Washington Wizards, halos lahat ng mga natitirang manlalaro nag-step up. Pero ang pinaka-pinag-usapan dito walang iba kundi ang kanilang sharpshooter na si Luke Kennard na nagtala ng 19 points, 2 rebounds, 4 out of 5 shooting sa 3-point line sa loob ng 23 minutes at plus 20 na efficiency ratings. Siya rin naman ang pinaka-consistent ngayon. Maliban sa kanya, isa rin naman sa pinag-usapan ay ang topic patungkol sa Lakers sa posibilidad na pagbabalik sa kanilang lineup ni Anthony Davis na inamin rin namang namimiss ang kanyang mga kasama, mga dating kakampi. Kita sa mata nito ang kagustuhang bumalik sa lineup ng Lakers dahil sa ganitong klaseng balita, may lumabas na posibleng bagong super team ang mabuo ni Rob Pelinka at yan ang bubuuhin ni Luka Doncic, Austin Reeves, Marcus Smart, LeBron James at si Anthony Davis kasama si DeAndre Ayton. Kapag nangyari yan, magkakaroon ng Lakers ng literal na paka-dominanting lineup sa scoring, depensa at rebound na siguradong kakatakutan sa buong NBA. Sa kabilang banda, kahit man bukas pa ang pintuan ng pagpasok ng Phoenix Suns sa ika-6th seed ng Western Conference at makakuha agad sila ng pwesto sa playoffs, mukhang malabo na rin naman itong mangyari since magdedepende sila sa magiging resulta ng mga teams na nasa itaas ng standings. Para nga magawa yan, kailangan nilang maipanalo ang natitirang 7 games. Kaya ang pinaka-best choice, siguraduhin makakuha o maprotektahan nila ang pang-7 pwesto sa play-in tournament. Kapag nagawa nila yan, magkakaroon sila ng 2 tsansa sa play-in. Magkakaroon pa ng home court advantage at higit sa lahat, isang panalo lang para makasecure ng pwesto sa playoffs. Sa ngayon, 3 games na kalamangan nila sa 8th seed ng West na Clippers kaya hindi sila pwedeng magpakampante at kailangan nilang maipanalo ang mga natitira pa. Makukumpleto na rin naman ngayong linggo ang lineup sa pagbabalik ng ilan sa mga key player kaya isa nga itong malaking oportunidad para sa team na makapasok agad sa NBA playoffs.